Ang alamat ng Banawe Rice Terraces. Noong unang panahon, sa mataas at luntiang kabundukan ng Hilagang Lupain, may isang bundok na tinatawag na Banawe. Kilala dahil sa malamig nitong simoy, saganang katubigan at matabang lupa. Ngunit sa kabila ng yaman ng lugar, may isang malaking suliranin ang mga tao. Napakaliit ng patag na maaaring pagtamnan. Matirik ang mga gilid ng bundok at tuwing tag-ulan, lumaragasa ang tubig pababa, kaya't nawawasak ang anumang tanim. Dahil dito, madalas magutom ang mga taga-nayon. Sa baryong nakadikit sa paanan ng bundok, may isang binatang nagangalang Lakan Dumangsil. Tahimik si Dumangsil, ngunit mapagmasid. Araw-araw niyang tinitignan ang bundok, sinusundan ang agos ng tubig at pinag-aralan kung paano ito dumadaloy. Isang gabi, habang iniigib niya ang malinaw na tubig sa talon, may narinig siyang mahinang tinig. Mula sa kumikislap na ulap ng hamog, lumitaw ang Diwata Alonaya, tagabantay ng bundok Banawe. Mahaba ang buhok nitong parang dumadaloy na sapa, at ang balat niya ay tila sinag ng buwan na bumababa sa ilog. Dumangsil, wika ng Diwata. Ang lupa niyo ay mayaman, ngunit hindi ninyo ginagamit ng tama. Ang tubig ay biyaya, ngunit maaari rin itong maging kalaban. Kung nais mong matulungan ang iyong bayan, sundin mo ang sinasabi ng bundok. Huwag mo itong labanan. Gamitin mo ang hugis nito. At nawala itong parang hangin. Kinabukasan, nagising si Dumangsil na may kakaibang inspirasyon. Umakyat siya sa bundok at pinagmasdan ng maigi ang hugis ng bundok. Kung walang patag, bakit hindi tayo gumawa ng patag? Sambit niya. Gayahin natin ang baitang ng langit, hagdan pataas. Iminungkahi ni Dumangsil na hukayin ang bundok ng pahagdan na parang malalaking baitang. Ang bawat baitang ay magiging patag na taniman ng palay, at ang tubig mula sa talon ay dadaloy ng dahan-dahan mula sahig patungo sa kasunod. Ngunit walang naniwala. Hindi sumuko si Dumangsil. Mag-isa niyang sinimulan ang paghuhukay. Araw-gabi, umaraw man o umulan, hindi siya tumigil. Tawang-tawa ang ilang tao sa kanya, ngunit siya'y nagpatuloy. Isang umaga, natapos niya ang unang baitang. Itinanim niya roon ang palay. Pagdaan ng mga linggo, tumubo ang unang gintong halamang palay. Malusog, tuwid at hindi natatangay ng baha, sapagkat tamang-tama ang patag na lupa. Namangha ang mga tao. Isa-isa lumapit ang mga lalaki, babae at matatanda. Tinulungan nila si Dumangsil gumawa ng ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang daang-daang baitang. Sa bawat gabi ng kanilang pagtatrabaho, ramdam nila ang malamig na hangin na tila nagbabantay sa kanila. Sa gitna ng gabi, may mga nagsasabing nakikita nila si Diwata Alonaya. Palutang-lutang sa ulap ng hamog, binabasbasan ang bagong baitang na kanilang natamnan. At dahil sa kanilang tiyaga, unti-unting nabuo ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Parang hagdan sa langit, nakabalot sa luntiang bundok. Nang matapos ang libu-libong baitang, lumitaw muli ang Diwata. Dahil ginamit nyo ang regalo ng kalikasan,
Nang may paggalang, pagpapalain ko ang inyong mga palayan. Ang tubig ng Banawe ay laging dadaloy sa bawat baitang hanggat inaalagaan niyo ang lupa at bundok. At mula noon, ang palayan sa Banawe ay hindi na natuyo at ang bayan ay hindi nagutom. Hanggang ngayon, ang hagdan-hagdang palayan sa kabundukan ay tinatawag na hagdan ng langit dahil mula sa malayo, mistula itong tunay na hagdan pababa ng mga bathala. Ang Banawe Rice Terraces ay bunga ng puso, tiyaga at paggalang sa kalikasan. Kapag ginamit mo ang yaman ng mundo ng may pag-unawa, tutulungan ka nito tulad ng tinulungan ni Diwata Alonaya, Silakan Dumangsil.